Bago pa ang alegasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. 3 occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ang una niya pinakita yung video CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa ng ilaglag ng maglulo na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at ang apo nitong si Adrian Carlos Bersamin. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-usapan sa mundo ng politika ang isiniwalat ng isa sa miyembro ng Makabayan Bloc na si Antonio Tinio ukol sa palitan ng mensahe ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Carlos Bersamin para sa delivery ng bilyong-bilyong pisong kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa latest update nga ay balita nag-aantay na lang ng tamang panahon ang maglulong Bersamin para magsalita na sa totoong nalalaman ukol sa matinding korupsyon ng flood control na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon nga sa kumalat na balita ngayon ay di umano nagpalitan ng text messages ang Pangulo at ang dating Presidential Legislative Liaison Officer na si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin para sa delivery ng bilyong-bilyong pesos na kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago pa ang alegasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanomalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo. Mahiya naman kayo Na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, indinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa isang video si Noy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olaybar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga alegasyon sa takdang panahon. Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olaybar ang mga aligasyon. Sa latest online via Zoom interview nga ni 2nd District Caloocan Representative Congressman Edgar Erice ay ibinulgar nito na inimbitahan sila ni Congressman Liveste para ipakita ang konvoy ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Carlos Bersamin para sa delivery ng bilyong-bilyong kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon pa ni Congressman Erice ay nakita niya mismo ang video na napabalitang pumunta sa Batangas si Adrian Bersamin para makipagkita kay Congressman Liveste para magsumiti ng salaysay ukol di umano sa utos ng Pangulo ukol sa delivery ng bilyong-bilyong pesos na kickback para sa Pangulo. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang ibinulgar ni Congressman Edgar Erice. Narito ang video.
Is that correct? Yes po. Kasi po kami po inimbita ni Congressman Libiste. Three occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLL o Chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos ng alyansa campaign noong 2025. So, explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos at number ni PLLO Chief Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang parang talagang images. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. So yun yung unang pinakita. Pagkatapos pangalawang pinakita niya, sabi niya sa amin, nung daw medyo uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit at doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa at may mga naiwan sa kanyang records. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!